This times Daniel 7:24, we're going to study this verse about the 10 horns. Sabi po dyan, and the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. Ayan po, sa Daniel 7 verse number 24. Now, ito pong Daniel chapter 7, itong topic natin na the 10 horns. Ipo-project natin yung ating slide para makita nyo yung mga papag-aralan po natin na yung umaga about these 10 horns, dahil meron pong meron po tayong historical background kung ano itong binabanggit na 10 horns. Okay, dali. Project natin dito sa ating screen. Yan. Okay. Ito yung the 10 horns. Kung makikita nyo, nandito sa may bandang baba, itong 10 horns na ito. Okay. Now, ito pong image po na ito po yung image ng vision and revelation ng Panginoon kay Daniel magmula sa chapter 2, chapter 7, and chapter 8. Okay? So itong great image sa bandang taas, nasa chapter 2 po yan. Ito po namang mga beast sa ilalim yan, like winged lion, bear, leopard, and an eagle, nasa chapter number 7 ba? Nasa chapter 7. Okay? Ito lahat to nasa chapter 7 yan. Itong mga beast naman sa baba, pinakailalim, nasa Daniel chapter 8. So, if you are going to read ito pong whole book of Daniel, ang vision ni King Nebuchadnezzar ay ito pong great colossus dito sa taas na merong head of gold, arms and chest of silver, thigh of brass or copper, at itong 2 legs of iron. Okay? At itong 10 toes of the great colossus ay partly iron, partly clay. Nandiyan, mababasa niyo sa Daniel 2:37 to 45. Huwag natin puntahan kasi mahabang usapin yan. So, this vision of King Nebuchadnezzar was interpreted by Daniel. Dahil hindi po ito na intindihan ni King Nebuchadnezzar, so it was explained by Daniel. So meron po tayong 4 na kingdom, 4 kingdoms that are in succession until the coming of the Messiah. So the first kingdom is under Babylon, and then the second kingdom which is a combination of the Medes and the Persians, and then after that the Grecian Empire, and then after that the Roman Empire, na it was splitted into 2, yung Eastern Kingdom at saka yung Western Kingdom. The Roman Empire was splitted into 2. Mula noong nagkaroon sila ng split, yung Greek Orthodox at saka yung Roman Catholic Church, nagkaroon sila ng split from 4, I'm not mistaken, 470
476 AD. Nagkaroon sila ng separation of state. Ano po? Sort of. So yan, sa Daniel chapter 2. And then, if you go to Daniel chapter 7, na yung ito yung pag-aralan natin, verse number 24. Okay, ito yon, Daniel chapter 7, ano po? Nandyan na lumabas yung tinatawag na the 10 horns, ano po? Okay, yung 10 horns, dito yon, yung fourth beast. So, sa chapter 2, yung succession of kingdom is also repeated dito po sa chapter 7. Kaya if you are fan sa Bible reading sa book of Daniel, mahirap yan pagka wala kayong background. Mahirap intindihin ang Daniel pag wala kayong background ng mga empire na has gone through sa history natin. So ang una, Babylon, the Medes and the Persians, the Grecian Empire, and then the Roman Empire. Yan yung apat na empire na naghahari sa buong mundo po yan, ano po. Okay? So, hindi lang sa Middle East yan, sa buong mundo po ang kanilang domain, kanilang dominion. It was repeated dito po sa chapter 7, ano po. So itong Babylon, ang symbol po diyan sa verse number 4, natin sa verse number 4 ng chapter 7. Sabi diyan sa Bible reading kanina, tingnan niyo ha. Okay, meron pong ano 'yung verse number 4? Verse number 4, meron pong difference pero may similarities po dito. Verse number 4. Andiyan, sabi diyan, the first was like a lion. So, pag sinabing the first kingdom, refer back to chapter 2, yung first kingdom na yan, ay ano yon? Yung chart natin, yung first kingdom, yan, Babylon. Yung head of gold, sa Daniel chapter 2, pagdating sa chapter 7, naging lion siya. Okay? The Babylonians represented as a lion dahil compared to all the four kingdoms, tingnan nyo ha, kasi ito yung symbolism ni Daniel, ano po. Sa lahat ng kingdom, Babylon, Medes and Persians, Grecians, and Roman Empire, ang pinakamagandang sa kanilang government, ano po, in the form of their government, ang pinakamagaling dyan is the Babylonian Empire. Kaya it was represented dito po sa chapter 7 as tinatawag dyan na lion na mayroong eagle's wings. Okay? A lion having an eagle's wings. Ano po? Now, tingnan niyo po. Ano po ang significance ng eagle's wings? Sabi po sa verse 4, I beheld till the wings thereof were plucked. Ibig sabihin, sa kapanahunan ni King Nebuchadnezzar, ano po, ay may nangyari sa kanyang pamumuno. Ano nangyari? Na kung saan binunot yung pakpak niya ng parang agila, sabi diyan, ano po. Binunot 'yan, and it was lifted up from the earth. Ibig sabihin, King Nebuchadnezzar elevated himself above the rest. Okay? And then, pupuntahan natin yung verse mamaya, had made to stand upon the feet as a man. Ano po ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, pinarusahan siya ng Panginoon because of his pride, and a man's heart was given to it. Ibig sabihin na there was a time in the life of King Nebuchadnezzar na
pinagsisihan niya yung kanyang mga kasalanan. Ano po? So puntahan natin saan ito. So, no doubt itong first beast sa Daniel 7 verse 4 was King Nebuchadnezzar or the kingdom of Babylon. Ano po? Dito po sa chart natin sa yung head of gold, it represents the kingdom. But sa chapter 7, okay, ang focus po nito ay yung king. Huwag magkakamali dyan ha. Sa chapter 2, ang focus po doon is the kingdom. But in chapter 7, ang focus po dito is the king of the kingdom, which is Nebuchadnezzar. So, ano nangyari sa kanya? Puntahan natin sa... we will go to chapter 4. I go back to chapter 4, verse number... chapter 4, verse number 30. Maiksi lang naman ito. Ito nangyari kay King Nebuchadnezzar. Ano po? So, the king spake and said, "It is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty." Okay, so ang sabi ni King Nebuchadnezzar, ginawa niya lahat ng bagay nito sa kanyang sariling kapangyarihan, kakayahan at kagalingan. Okay? Parang kumakanta siya dyan ng kinakanta ni Frank Sinatra na ano, I did it my way, sabi niya. Okay? So, ang kayabangan ni King Nebuchadnezzar, hindi niya alam na yung lahat ng ginawa niya, ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ano po? So, ganyan nangyayari sa mga leaders sa government throughout the world. Ano po? Kapag kinakalimutan nila ang Panginoon, inaalis sila ng Panginoon. Ano po? So, nagmayabang siya sa verse 30. Yan yung tinatawag na the glory of the kingdom of Babylon. Ano po? Ang isang pinagmamayabang ng Babylonian Empire ay yung tinatawag na one of the 7 wonders of the world, yung tinatawag nilang hanging gardens of Babylon. Ano po? Ang hanging gardens may 3 elemento po diyan. Ano po? Ornamental, medicinal, at saka culinary. Okay, ang kanilang garden. Ano po? So, lahat 'yan ay ginawa ko sa aking sariling kakayahan, sabi ni King Nebuchadnezzar. Parang he became the master of everything and the jack of everything. Ano po? Na sinasabi ng mga Americans, ano po? Na master of some and jack of all trades, ang sabi nila. Okay, so nagmayabang siya, the glory of Babylon. Hindi niya alam, sabi sa verse 31, while the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Sabi diyan, ano ho? Okay, ibig sabihin, tatanggalin sa pagiging hari si King Nebuchadnezzar. Ano ho? At nangyari po diyan sa chapter 7, makikita natin. Sa chapter 7 kasi patay na si King Nebuchadnezzar, pumalit yung kanyang apo, si Belshazzar. Okay? And they shall, sino ito? And they shall drive thee from men. Ayan yung binasa natin sa chapter 7, natatanggalan siya ng pakpak. Okay? They shall drive thee from men, and hindi lang yan, hindi lang siya mag-a-abdicate, but thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen. So, nagkaroon ng schizophrenia si Nebuchadnezzar. Nakalimutan niya, ang kanya kinakain ay damo. Sabi diyan, parang baka. 7 times. So, 7 years siyang nagkaroon ng schizophrenia. Sabi diyan, 7 times shall pass over thee. 7 years.
until thou know that the Most High ruleth the kingdom of men and giveth it to whomsoever He will. Ayan, hanggat hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo, ganyan ang mangyayari sa iyo. Sabi diyan sabi yan sa chapter 4, ano po. So, balik tayo doon sa chapter 7, ano po. Sa chapter 7, nasaan na ba? Chapter 7, verse number yung pinapag-aralan natin. Ayan, sa verse number 4. The winged lion. Okay? So, natapos na tayo diyan. Punta tayo sa second beast. The winged lion, ito yon, si King Nebuchadnezzar. The Babylonian Empire, the king of Babylon, Nebuchadnezzar, sa chapter 7, ano po. Puntahan naman natin yung kingdom of the Medes and the Persians sa chapter 2. Ang counterpart niyan ay sa verse 5 sa chapter 7, which is ano yan? Verse 5. Verse 5. And behold, another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it, and they said, thus unto it arise and devour much flesh. So, sa history, sa kapanahunan ng the Medes and the Persians, by the way, yung sinabi po dito na the bear raising itself on one side, ibig sabihin yan, yung ang mas makapangyarihan dyan ay yung Persian Empire. Ang mas mahinang empire dyan ay yung the Medians. And there was a time in history that the Medians were subjugated by the Persian Empire. Nawala na yung Medes, yung Persian Empire ang naghari. Kaya yan ang ibig sabihin na yung bear, a bear-like creature, it raised up itself on one side. Itong 3 ribs naman, nasa bibig ng bear, denotes yung 3 kingdoms na they will devour. Ano ho? Okay? Mahabang pag-aaral yan sa history, but anyway, yan yung second beast. This represents the Medes and the Persians. Ano po? Ayan, the Medes and the Persians, the bear, correspond to the breast of the great colossus with silver. Okay? Pangatlong creature tayo sa verse number 6. Sa verse number 6, which is the leopard. Sabi po diyan sa verse number 6. Tignan niyo po. After this I beheld, and lo, like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. Okay, so itong 4 wings of a fowl, this represents yung 4 generals ni Alexander the Great. So, if the second kingdom is the Medes and the Persians, so automatically yung third kingdom po dito is the Grecian Empire. Okay? Na napag-aralan natin last Sunday na the Grecian Empire was divided into 4 kingdoms representing the 4 generals of Alexander the Great pagkatapos namatay si Alexander the Great. Ano po? Sino yung 4 na generals niya? Last Sunday, si Ptolemy, si Lysimachus, si Cassander, at saka si Seleucus of the Seleucid Empire. Okay, so yan yon. 4 wings or 4 empires of the leopard or the Grecian Empire. Ano po? And dominion was given unto it. That means all the way from Persia until sa boundary ng the Roman Empire, all the way down sa Egypt. Yan ang dominion ng Grecian Empire. Ano po? Okay. So yan yung the third beast, the leopard. Ano po? Now bakit
Ang tanong diyan, bakit lion yung Babylon? Bakit bear itong Medes and Persian? Bakit leopard itong Grecian Empire? Ba't hindi sila pwedeng pagpalitin? Kasi ang essence po niyan, when it comes to government, ano po, Babylon was the greatest. Okay? Kaya diyan nagsimula yung tinatawag na sciences, ano po, all sciences na alam natin ngayon nagsimula diyan sa Babylon, ano po. Lahat naman pati mysticism nagsimula diyan sa Babylon. Pati Jewish mysticism, which is Kabbalahism na tinatawag, a mixture of the Torah and the government of Babylon, diyan nagsimula sa kapanahunan ni King Nebuchadnezzar, ano po. Pati yung mga scribes and Pharisees and Sadducees na mababasa natin sa New Testament, they started all the way dito po sa Babylon when they were taken captives by the Babylonian Empire, and they were there for 70 years of rebelling against God, ano po. They were taken captives, ano po, in Babylon. Diyan nagsimula yan. Now, bakit bear naman itong the Medes and the Persians? It's because yung kanilang strength and yung kanilang persistence pagdating po sa attacking their enemy is precise, ano ho, and sure. At ganoon nga nangyari, ano po. Ang kwento diyan, paano natalo ng Medes and Persians ang Babylonian Empire, magagaling ang mga Babylonians, ano po. Okay, they know the signs of the times. Alam nila yung mga senyales ng iba't ibang mga bagay. Pero bakit sila natalo ng mga Medians and at sa mga Medes and the Persians? Ba't natalo ang Babylon? Dahil napag-aralan ng the Medians and the Persians kung anong kahinaan ng Babylonian Empire. Anong kahinaan ng Babylonian Empire? Yung sinabi ni King Nebuchadnezzar kanila sa chapter 4, yung kanilang ipinagmamalaki, yun ang kanilang kahinaan. Kaya yan ang papag-ingatan natin, mga kapatid, ano po, na ang mga bagay minsan na pinagmamalaki natin, yan ang magdudulot ng ating downfall o kahinaan natin. Yan ang laman ng mga Medians and the mga Persians. And so, papaano nakapasok ang mga Medians, mga Persians sa Babylon? Dumaan sila doon sa tinatawag na Paradise of Babylon, ano po. Meron pong tunnel yan sa ilalim ng Hanging Garden. Doon sila dumaan. Hindi dumaan sa main gate ang mga Persians. Doon dumaan sa ilalim ng Hanging Gardens, and they sneak in sa Babylon and thereby conquered the Babylonian Empire. Now, bakit naman po leopard itong Grecian Empire? It's because sa buong buhay ni Alexander the Great, ano po, namatay siya. Ang edad ni Alexander namatay siya, I'm not mistaken, was 30 or 32 years old. Ano po? Nagsimula siyang maging hari 20 years old. So after 10 years, nasakop niya na ang buong area from the steppes of the Italy, sakop niya lahat yan, hanggang sa steppes of Libya, going down to Ethiopia, until India. Sakop lahat yan ni Alexander the Great in the span of 10 or 15 years. Yata yun, not exactly. So mabilis ang kanyang pagsakop sa mga empire na sinakop ng Babylon and the Persian Empire, ano po, na ginawa ng mga Babylonians at saka Persians ng mahabang panahon. Pero ang
Grecian Empire, ginawa lang nila sa loob ng at least 10 years conquered the known world na ang tawag po dyan. Ano po. Kaya, leopard ang kanilang symbol dyan. Dahil mabilis umatake ang leopard. Ano po. Precise. Ano po. Ang sabi nga sa isang description sa chapter 8, ano po, ano yan, parang lumilipad sila pag umatake. That means super bilis sila. Super bilis. Ano ho? Okay? Bakit super bilis? Ma-uncover yan sa kanilang military tactics. Ano po? Anyway, puntahan natin yung fourth beast. Ano yung fourth beast? Sa verse number 23, yung binasa natin kanina. Ano po? Okay? So ito yung chapter verse number 6, the leopard, the Grecian Empire. Ano po? Now, itong fourth beast, after this, verse number 7, I saw in the night visions, and behold, the fourth beast. Tingnan nyo ang description po nito. Kasi yung una, winged lion, bear, and leopard. Pero itong fourth beast, dreadful and terrible, strong exceedingly, and it had great iron teeth. Okay, great iron teeth. It devoured and brake in pieces and stamped the residue of it with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. So, yan ang description. Kung yan ang description ng beast na ito, isipin mo anong hayop na meron yan. Anong hayop kaya na pwede yan na ilagay yan sa fourth kingdom na yan? Ha? May mga iron teeth. Okay? May iron teeth. At saka dinudurog niya yung lahat ng mga kaaway niya. Meron din siyang 10 horns. Yan yung papag-aralan natin ngayon. So, wala pong binanggit si Daniel dito. O binanggit si Daniel kung anong beast po ito. Ano po? Okay? But sa ating intertestamental archaeologists, ano po? Sa Book of Ezra, ano po? Sa Book of Ezra, written in the nandoon po uncovered sa Dead Sea Scroll, itong fourth kingdom binanggit doon sa archaeological findings sa Dead Sea. Itong fourth kingdom daw is like an eagle. Okay, like an eagle. Ayan, ano po? The fourth king, ano po, of the Roman Empire. So, ang description diyan, ang naunguna po diyan ay it had great iron teeth. Now, tingnan niyo itong iron teeth nito, itong iron, ano po, okay, dahil masasabi natin to na ito yung Roman Empire dahil if we go to chapter 2 of Daniel, verse number 44 ba ito? Let's see, verse number 40. Ayan, verse number 40. The fourth kingdom. Okay, so the fourth kingdom, binabanggit dyan, ano po? The fourth kingdom, yan. First is Babylon, the Medes and the Persian. Third is Grecian Empire, and then the fourth kingdom. Ayan, ito. An eagle-like creature, ano po? Tingnan natin, binabanggit. The fourth kingdom shall be strong as iron. Ayan, iron na naman, di ba? For as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, it shall break in pieces and bruise. Okay? Yan.
And whereas thou sawest the feet and the toes, part of potter's clay and part of iron. Ayan, ano po. So, ano yung symbolism ng iron diyan na binabanggit ni Daniel sa the fourth beast. Okay? Tingnan natin, ano po. Balikan natin yung yan yung unang description ng the fourth beast. Ang pinaka number one na element na gamit niya is iron. Ano po? Okay? The iron teeth. That means ang kanyang way ng punishment sa mga evildoers is just like yung the bear, di ba? The bear, ano sabi sa verse number 5 ulit? Yung bear. Okay, ayan. It had 3 ribs in the mouth of it between the teeth of it. Okay, that is an idiomatic expression na ang kanyang tinga na buto, okay, ay kahit buto na, nginunguya pa niya, hindi niya binibitawan, teaching us yung ferocity, o kaya kahit patay na, pinapatay pa. Ayun na ibig sabihin noon, ano po. Ganon din po dito sa the fourth beast. Minana ng fourth beast yung ferocity ng the Medians and the Persians. Minana ng Roman Empire yung way of punishing criminals and evildoers or subduing a kingdom. Apo, minana nila sa Medes and Persians yung element ng pakikipagdigma ang Roman Empire. In that, sa kasaysayan, ano po, ang Panginoon, nung naghahari pa ang Roman Empire, alam natin, ang way of punishing or implementing the will of the government or the kingdom is through crucifixion, di ba? Okay? But crucifixion was not invented by the Romans. It was invented by the Persian Empire. Yun ang minana ng Roman Empire. Yan ang ibig sabihin na it had great iron teeth. Okay? Yung punishment, yung capital punishment is not only death penalty, but it is an excruciating death penalty. Okay? Ito yan, ibig sabihin po yan. So ito yung fourth kingdom, it represents the Roman Empire. But tingnan natin po. Tingnan po natin dito, ano po. Itong the fourth kingdom na ito tingnan natin sa verse number verse number 19. Punta natin mo sa verse 19. Okay. Tingnan natin verse 19. The fourth beast or the Roman Empire, which was diverse from all others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron again, and his nails also as brass. Okay? Minana naman ng Roman Empire yung weapons of warfare nila mula sa Grecian Empire. Kasi yung Greece, ang symbolism sa Daniel chapter 2 was brass, di ba? So, minana ng mga Romans itong yung weapons of warfare nila magmula sa Greece. Galing sa Roman Empire po 'yan, ano po. Sa Grecian Empire, yung way po ng Roman Empire, okay. Which devoured and break in pieces and stamp the residue with his feet. Ibig sabihin, kapag natalo na yung isang kingdom,
ay they will maintain na hindi po makakapag-rebelde yung mga natalo. Okay, he will stamp the residue with his feet. Yan ibig sabihin, he will continue to subjugate them, ano po, and to enslave them. Ano po? So slavery ay rampant na po diyan sa verse number 19. All the way dito po sa verse number sa verse number 23. Ano pa ang binabanggit dito about the Roman Empire? The fourth beast shall be the fourth king upon the earth. It shall be diverse from all the kingdoms, and it shall devour in the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. Sabi po diyan, ano po. So, another element po nito, ano po. Itong fourth beast, okay, the fourth beast. Okay, the fourth beast. Pagdating sa verse number 24, okay, so meron pong gap yan, ano po, 23, yung fourth kingdom, it was, ano po ito, naging po itong 10 horns, and the 10 horns out of this kingdom, ano po. So meron pong, from the fourth kingdom, from the Roman Empire, there will come in the future a 10 kingdom from the Roman Empire. Ano po? Sabi diyan, ano po? Okay? 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise. Okay? Now, that shall arise. Ano po? Now, knowing, sa kapanahunan kasi ni Daniel, hindi pa nangyayari ito. Kaya ang sabi niya, there will come a time after that itong Roman Empire ay magkakaroon ng sort of metamorphosis sa kanilang government, ano po, from a single kingdom into a 10 kingdom sa verse 24. Ano po? Kailan nangyari po ito? And another shall rise after them. So ito, tingnan niyo, ano po, may mga gap po dito, mga kapatid, ano po. From the fourth kingdom, single kingdom which is Rome, after that, after the Roman Empire, there will come a 10 kingdom, sabi diyan. Okay? So ano yung 10 kingdoms na ito? This is futuristic na, ano po. Okay? So tapos na ito, tapos na yung Roman Empire. Okay? Nagkaroon ng let me put this on the screen, ano po. Andali ah. Okay, ito. Nagkaroon ng split ang Roman Empire sa ano ba 'yon? Andali. Okay. Meron akong chart diyan eh. Okay. Nagkaroon ng split ang Roman Empire dito. Roman Empire yung left leg and right leg. Nagkaroon yan ng yung Western Empire of the Roman Empire, ano po, ayan, nagkaroon sila ng paghihiwalay noong 476 AD. Okay? Ano ito? Ito yung tinalo yung Western Empire ng Roman Empire ng mga Gothic and the Vandals in history. Malalaman natin yan, ano po. Okay? At nagpatuloy yung Eastern Empire hanggang 1453. It was conquered by the Turks of the Ottoman Empire. Okay? Yan ang hangganan ng Roman Empire. Ano po? Okay? Nagkaroon sila ng split, and then they were all defeated by the Turks. Yung eastern leg nila, ang capital kasi ng Western Empire is Rome. Ang capital naman ng Eastern Empire is Byzantine, Constantinople. Noong nasakop sila ng mga Ottoman Empire, ginawang Istanbul yung Constantinople, ano po. So that was in 1453.
Now, from 1453 hanggang, tingnan nyo ha, ano po, ito yung nasa hula ni Daniel. From 1453 of the Roman Empire hanggang 1917. Okay, from 1917 hanggang 1945, yan yung sinasabi ni Daniel na out of this kingdom will rise 10 kingdoms or 10 nations represented by the 10 toes of the great Colossus. Okay, so ibig sabihin, in the future, marirevive itong Roman Empire. Marirevive dahil nawala na sila ng 1453 eh. In history, nawala na sila. But it will be revived at if you read history, ano po, from 1917 to 1950, the Roman Empire had tried to revive itself as an empire. Pero hindi nangyari. Hindi nangyari, ano po. At ang susunod diyan, kaya binanggit po diyan ni Daniel, ano po. Okay, by the way, sa chapter 11 pupuntahan natin 'to. Binanggit ni Daniel na ang mangyayari po ay yan. From the 10 horns, ito yung 10 horns or your 10 kingdoms, di ba? Yung 10 kingdoms, the 10 horns, okay? Or the 10 kingdoms na ang binabanggit diyan ay ganito, tingnan niyo ano po. Shall arise, okay? The 10 kings shall arise and from the 10 kingdoms another shall arise after them. Okay? So from the 10 kingdoms merong lalabas na another, sabi diyan, and another. Sino tong another na ito? That is the Antichrist, okay? Shall arise. And when the Antichrist will be revealed, ang sabi po diyan, ano po, ang gagawin niya, he shall subdue 3 kings. So tingnan natin ha. Tingnan natin yung chart natin, ano po. Tingnan natin yung chart natin. Labas yung 10 kingdoms. And from the 10 kingdoms ay shall arise another, which is the Antichrist. At ang gagawin ng Antichrist, he will subdue 3 kings. Tatalunin niya yung 3. Okay, that is in prophecy, ano po. That is kapanahunan ni Daniel. Hindi pa nangyayari yung Roman Empire, ano po. Okay? Hindi pa na nagsisimula, ano po. Okay? So pag dumating yung Roman Empire, pag na-revive yung Roman Empire, sinasabi ni Daniel ay lalabas yung 10 kings at yung 10 kings, yung 3 sa 10 kings ay sasakupin ng ni Antichrist, sabi diyan. Sino yung 3? Sino yung 3 na sasakupin niya? Okay, sino yung 3 na sasakupin niya? Meron tayong research dito. Ay, asan na 'yon? Ayan, ano po. Nung naging ito in history, ano po, nung lumabas na yung Roman Empire, the 10 kings, the kingdom still na pinapangunahan ng papacy, ano po. Nung naging makapangyarihan sila, that is going back to before 14th century, ano po, they have subdued the 3 kings, the kingdom of Heruli, the Ostrogoths, and the Lombards, ano po. Okay, yan yung kanilang mga the 3 kings na binabanggit diyan, ano po. The 3 kings that will be defeated by the Antichrist. Yan ang panahon ni Daniel. So, if we will try to
interpret that sa ating kapanahonan, kasi nangyari ito sa kapanahunan ni Daniel, hinulaan ni Daniel, nangyari yan sa kapanahunan na before the 14th century, and this is quoted naman, inulit na naman itong 10 kings na ito na mangyayari in the future. Okay? In the future. Now, saan po yan? Saan yan natin makikita? Binabanggit yung 10 nations or 10 kingdoms na naman, ano po. Binabanggit po yan, ano po. Puntahan natin. Ito ay in the future na. Ito yung hinihintay natin, ano po. Puntahan natin yung kasi binanggit din ito ni John the Beloved sa Revelation chapter 12. Tingnan natin sa chapter 12. Go to Revelation chapter 12. Saan na ba yun? Chapter 12. Revelation 12, verse number 3. Tignan nyo, ha? Ito, kapanahonan ng Great Tribulation period. Ano po? This is in the future. Ano po? And there appeared another wonder in heaven. Behold, the great dragon or Satan, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. Okay? So the same criteria doon sa Daniel, ano po? Chapter 13. Verse number 1. Also, stood upon the sand of the sea, and saw the beast rise out of the beast, having 7 heads and 10 horns. Upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Ano po? So, from the 10 kingdoms, 5, saan galing itong 10 kingdoms? Sabihin natin, kasi the Roman Empire will be revived in the future. Nandito na tayo sa paa eh. Okay, nandito tayo sa paa. The Roman Empire will be revived, 5 from the west and 5 from the east, comprising the 10 horns or the 10 kingdoms dito sa 13. Ano po? Chapter 17 also, verse number 3, ganoon din sinasabi. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw the woman sit upon the scarlet colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns also. 12 and 13, the same thing. The 10 horns which thou sawest are the 10 kings, which have received no kingdoms as yet, but receive powers as kings upon kings 1 hour with the beast. Ito yung Great Tribulation period na po ito. Ano po? And this shall have one mind, and they shall give their power and strength unto the beast. So, ibig sabihin, ultimately, itong 10 kingdoms sa Europe, 5 nations from the west of Europe, 5 nations from the east of Europe. Ano po? They will be united under the Antichrist. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po. So yan yung hula ni Daniel about itong mga images po dito, mga kapatid, ano po. Yan yung great element niya, ano po, na dapat ang babantayan natin ngayon. Ang babantayan natin sa kapanahunan natin kapag nabuo na yung 10 kingdoms in Europe. 5 from the western part, Orthodox, and 5 from the Greeks, from the west, ano po, and from the east, ano po. Kapag yan ay nag-unify sila, merong isang lalabas diyan na
magiging leader nila, that will be the Antichrist. Apo. Okay, so ang binabantayan natin ang pagbuo ng 10 bansa na ito. Lumabas na ba yung 10 bansa? Hindi pa, kasi ang European Union, ilan ba ang member ng European Union? Sabi kasi nila, yung Antichrist galing sa European Union. Ano po? Ang member sa European Union ay, I'm not mistaken, more than 30 nations. Okay? Lagpas yan sa 10. Okay? Pero ang sinasabi po dito, yung panggagalingan na bansa ni Antichrist is coming from the 10 nations. He will be the leader of the 10. 5 mula sa Western Europe at 5 na bansa sa Eastern Europe. So, ang isusurmise natin po dyan, ang pwede mangyari, okay, 5 bansa na Muslim countries, 5 bansa naman na Christian countries, quote unquote Christian, ano po. Okay, so magme-merge ang Christianity and Islam, at ang magiging leader nila diyan will be the Antichrist. Okay, so yan yung red flag, yan yung binabantayan po natin, mga kapatid, ano po. Okay, so ang consolation natin, ang lesson na makukuha natin po dito, mga kapatid, ano po, ang lesson na makukuha po natin dito is ito pong binabanggit ng ating Panginoon na He changes the times and the seasons. Nasa kanya ang puntahan nga natin yung Daniel, ayan. Andito po sa binanggit sa chapter 2 ano po. Okay, sa pagtatapos natin, let's go to Daniel chapter 2, yung dream ni ni King Nebuchadnezzar. It was interpreted by Daniel not until ma-recognize na ng mga tao ito. Okay, at ganoon din dapat ang mga Kristiyano, ano po, we need to recognize the value of this lesson na binabanggit po dito. Ano po sabi dito? Sa chapter 2. Yan. Chapter 2, verse number asa na ba yun? Hindi, hindi, chapter 2. I'm sorry, nagkamali ko. Hindi chapter 2, chapter 4. Yung repentant attitude ni Nebuchadnezzar. Chapter 4. Diba? Pinapuntahan natin kanina sa verse number 34. Verse 34. From 30 to 34. 32, yan. Okay. Ayan. And 7 times shall pass over thee until thou know that the Most High ruleth the kingdom of men and giveth it to whomsoever he will. Sabi diyan, ano po. So, bilang mga believers, nanampalataya sa Panginoon, ganito po ang attitude natin, mga kapatid, ano po. Kahit sino man ang maghahari diyan, kahit sino man ang nangunguna diyan sa mga government entities po natin, nandyan sila dahil inilagay sila ng ating Panginoon, sabi ni Daniel, ano po, Daniel 4:34. Gaano man yan kabait o kakurap o kasalbahe, nilagay sila dyan, may purpose dyan ang Panginoon, ano po. Ngayon, kung nilagay sila ng Panginoon at kakalabanin mo sila, kakalabanin mo rin ang Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. Kasi ang Panginoon naglagay dyan eh. Okay? Parang sa
immediate family din po natin, mga kapatid. Ano po? Bakit sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians 6:1 na, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Kapag ang bata daw hindi sumusunod sa magulang, hindi lang hindi sila sumusunod sa magulang. Bakit? Kasi sabi ni Apostle Paul, this was the commandment sa Ephesians 6 verse 2 with a promise. Ito ay utos daw ng ating Panginoon. So kung ang bata hindi sumusunod sa nanay at tatay niya, hindi siya sumusunod sa magulang niya. Ultimately, hindi rin siya sumusunod sa Diyos. Bakit? Kasi ang Panginoon ang nagbigay ng kanyang nanay at tatay. O ganoon din sa government, sabi ni Daniel sa Daniel 4:34. Kahit gaano kakurap o kasalbahe yung leader o naunguna sa atin, lahat naman salbahe at kurap. Okay? Lahat ng tao, walang pinipili, Kahit sino man gaano sila salbahe o malaki ang ninanakaw o maliit man, inilagay sila diyan ng Panginoon. Ngayon, kung kakalabanin mo sila, kaya mali yung lumalaban ka sa government Okay? Kapag ang Kristiyano lumalaban sa government, lumalaban ka na rin sa Diyos. Kasi sabi ni Daniel, ang Panginoon ang laglagay sa kanila diyan. Okay? Hanggat hindi natin naintindihan yung ibig sabihin niyan, ay hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, kapatid. Okay? So sa araw-araw na pamumuhay natin, ganoon din iisipin natin. Bakit nangyayari yung masama sa buhay ko? Tatanungin, ba't ba nangyayari ito sa buhay ko? Ba't ba nangyayari ito? So ang sagot diyan, nandiyan sa Daniel 4 verse number 32. Lahat na nangyayari sa buhay lalo na sa mga Kristiyano ay may dahilan ng Panginoon. So iisipin mo ngayon, kapag dumating ang masamang bagay sa buhay mo, iisipin mo, ano ang gustong mensahe ng Panginoon sa akin? Bakit binahintulutan itong masama? Hindi pwedeng wala dahil pinahintulutan ng Diyos Ganon din niya sa Daniel 4:32. So iisipin mo. Okay. Halimbawa lang, bakit ba ako nagkasakit? Bakit pinahintulutan ng Diyos na magkasakit ako? Nagpe-pray naman ako o nagbabasa naman ako ng Bible. Ba't pinahintulutan? Ang ibig sabihin noon, kapag malapit ka sa Panginoon, kung nakikipag-usap ka sa Kanya, meron pong mensahe ng Diyos para sa iyo, personal. Kailangan mong alamin. Huwag mong kalabanin yung masamang nangyayari sa iyo dahil pinahintulutan yan ng Diyos para gawin tayong dalisay at walang kapintasan. So it is He, sabi diyan, the Most High that ruleth the kingdom of men and giveth it to whomsoever He will. Para magkaroon ng kapayapaan ang buhay ng Kristiyano, ay ito ang dapat itanim natin sa ating kaisipan, mga kapatid. Okay? Ito yung kaisipan, kahit saan lugar po tayo mapunta, kahit anong sitwasyon po tayo naroon, ito ang dapat nating ilagay sa ating kaisipan. Bakit pinahintulutan ito mangyayari ng Panginoon? Ibig sabihin, meron siyang gustong sabihin sa iyo. Ikaw ang dapat makaalam nun. Kaya nga, paano mo malalaman? Meron po tayong pag-aaral ng kanyang salita at pananalangin. Now, to the Jew, meron po silang tinatawag na daily oblation. Ginagawa po yan ni Daniel mababasa mo ito sa Daniel chapter 2, okay? And chapter 1, mababasa mo. Meron silang daily oblation. Lalo na sa kapanahunan ng tatlong kaibigan ni Daniel, yung tatlong hinagis sa horno, sa oven, Bakit? Kasi ang ginagawa nila, ganoon din si Daniel, nung nawala na
na kapanahunan ni Belshazzar, ano po, nung tinapon siya sa lion's den, ano po, ganun din nangyari, ano po. Okay? Ano to? Meron pong dahilan bakit nangyari ito. May dahilan bakit nangyari ang mga bagay-bagay sa atin, ano po. Ang isa pang dapat isipin sa isip ilagay sa isip ng mga tunay na tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, kapag walang nangyayaring masamang bagay sa buhay mo, kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon, kapag walang masamang nangyayari sa buhay natin, mag-iisip ka rin. Baka tayo hindi kakampi ng Panginoon. Bakit? Dahil, sabi niya sa Book of Hebrews, lahat ng anak na kanyang tinatanggap, pinapalo niya, sabi niya. Okay? So kung tinatanggap mo na ikaw ay anak ng Panginoon, tatanggap ka rin ng pagpapalo. So, ang mga pagpapalo ng Panginoon, pwedeng problema, pwedeng sakit, pwedeng bigatin sa buhay. So, kung pagpapalo yan ng Diyos, huwag mong kalabanin ang pagpapalo niya. Lalabas yan na kumakalaban ka na sa Panginoon. Kasi it is He that ruleth the kingdom of men, sabi diyan sa Daniel 4:33. So ano ang dapat isipin ng tunay na tumanggap sa Panginoon? Kilalanin natin na siya ang naghahari sa lahat ng parte ng buhay natin. Ano po? Hindi lang po sa mabuti. Kasi may mga Kristiyano na iniisip nila mabuti sa kanila ang Panginoon, walang problema. Ano po? E paano pag nagkaroon ng problema, hindi na mabuti ang Diyos? Merong kaisipan na gano'n. So, yan ay ititigil natin dahil hindi yan kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano po? It is He that ruleth in the kingdom of men, sabi po dyan, ano po, and give it to it whomsoever He will. Okay? So, yan po yung lesson natin na makuha po dito sa ating 10 horns. Ano po? It is God that ruleth the kingdom of men. So, diyan na po tayo magtatapos sa ating pag-aaral. Nawa ang salita ng Panginoon ay nagbigay sa atin ng aral at lakas ng ating pananampalataya. At kita-kita tayo ulit sa susunod na linggo, and may God bless you.